Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Kamusta po kayong lahat, mga giliw po naming mga taga-subaybay? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan ng inyong kalusugan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Muli po namin kayong inaanyayahan, samahan po ninyo kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay. Ang tatalakayin po natin ay alam po naming makatutulong po ng malaki sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagtalakay, mga kaibigan, panoorin po muna natin ito. Wala po talaga sa akin, sa hinuha ko na mapupunta ako dito sa Iglesia ni Cristo. And based on experience noon, hindi ganun kalaki yung impact ng religion sa akin. Hindi po ako palasimba, hindi po ako part ng mga church activities. Lumaki ako na bininyagan ako sa Katoliko, pero hanggang papel lang po siya. Noon po yung pagpunta sa simbahan, o pagre-relihiyon, hindi po talaga siya kasama sa priority ko. Kumbaga, ang goal ko lang noon, school, bahay, makatapos, makapagtrabaho. Dati po, ang alam ko lang sa iglesia, sumasamba sila pag Huwebes at Linggo. Kasi po yung lola ko po sa mother side, INC po siya. Mas maayos po yung kasuotan nila pag sumasamba sila. Nagsimula po yung malalim na kabatiran ko sa iglesia noong naanyayahan po ako ng kaklase ko sa PUP. Total free time ko naman po noon, sumama po ako sa kanya. Tapos dun po, nagsimula po akong makinig sa pamamahayag nila. Ang una ko pong napakinggan, iisa lang po ang Diyos, at yun ay ang Ama. Sa dati ko pong relihiyon, pag nagsa-sign of the cross po, tatlo yung binabanggit po namin. Yung Ama, ang Anak, at yung Espiritu Santo. Kaya naintriga po ako nun. Pagkatapos po, ang sabi po ng nagturo nun, kung gusto ko pa daw pong magsuri sa mga aral ng iglesia, bumalik daw po ako dun at tuturo daw po niya sa akin yung doktrina sa loob ng iglesia. Unti-unti ko pong naunawaan yung aral sa iglesia. Hanggang sa nag-decide na po ako na talagang aanig na po. Nung time na po yun, natatakot po ako na magpaalam sa mga magulang ko. Kasi baka hadlangan po. Nagkaroon po kami ng masinsinang pag-uusap nung magulang ko po. Kasi po nung una ay parang hindi po pumapayag yung papa ko. Parang pinaglaban po ng mama ko na kung hindi daw po siya papayagan na mag-iglesia. Payagan daw po kami ng mga anak na pumili ng magkaroon ng sariling paniniwala. Nagulat din po ako sa sarili ko noon kasi wala naman po talaga sa priority ko noon ng pagre-relihiyon. Kaya hindi ko alam ba saan ko nakuha yung courage na magpaalam po noon para magpatuloy. Tinuloy-tuloy ko po yung pagsamba. Dumadalo po ako ng mga tulong panalangin pagkatapos. Sinabi na po sa akin na for final screening na daw po. At pwede na daw po akong bautismohan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Noong May 10, 2014 po, binautismohan na po ako. Dati po, ang routine ko talaga aral sa school, sa PUP, tas uuwi sa bahay or magagalak sa mga kaibigan. Ngayon po, pag Huwebes at Linggo, sasamba po ako dito sa kapilya.
nabago po yung priorities ko. Pero hindi naman po siya nabawasan. Andun pa rin po, nakapagtapos pa rin po ako ng pag-aaral. At ngayon po, nagkaroon po ako ng magandang trabaho, nakakatulong po ako sa mga magulang. Mas binibigyang pahalaga ko na nga po ang mga magulang ko ngayon dahil ayun ang tinuturo sa mga pagsamba. Pero mas nagkaroon po ako ng prioridad sa aking pagtupad. Malaki po ang pagbabagong naidulot sa akin ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga po nagkaroon po ng sense at direction yung buhay ko, kung ano ko ngayon. At nagkaroon po ng realignment yung mga priorities ko noon sa buhay. At ito na po ay ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ipinagdiriwang po ng mga Katoliko at Protestante sa buong mundo ang tinatawag po nilang Christmas o Pasko tuwing December 25. Naniniwala po sila na ang petsang ito ay siyang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, dahil hindi po nakikiisa ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang gawaing isinasagawa kaugnay ng kapistahang ito, pinararatangan po kami na hindi raw namin pinahahalagahan ang Panginoong Hesukristo. Bakit po ba hindi nakikiisa ang Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng tinatawag na Christmas o Pasko? Totoo po ba ang paratang ng ibang relihiyon na hindi pinahahalagahan ng Iglesia ni Cristo ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Ito po ang ating aalamin. Mga kaibigan, ang salitang Pasko, kung sasangguniin natin ang diksyonaryo, ay sinasabing nagsimula o nagmula sa salitang Paskwa. Mga kaibigan, mayroon bang binabanggit na Paskwa sa Biblia? At iyon din po ba ang Paskong ipinagdiriwang taon-taon ng mga Katoliko at ng mga Protestante sa tuwing sumasapit ang December 25? Basahin po natin ang nakatala dito po sa Biblia. Ang babasahin ko po ay ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Bilang sa 9 sa mga talatang 4 hanggang 5. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Mga kaibigan, mayroon po bang Paskwa na binabanggit sa Biblia? Meron po. Alin po ito? Ito po ang ipinagdiwang noon ng bayang Israel na ayon po sa talata ng Biblia na ating binasa ay isinagawa nila noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Sa makatwid, mga kaibigan, dito pa lamang po ay tiyak na natin na iba ito kaysa sa Pasko o Christmas na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante sa tuwing sumasapit ang December 25. Ano po ang katumbas ng binabanggit na Paskwa? Christmas po ba yon, mga kaibigan? Sa talata pa rin po na ipinakilala po namin kanina bilang 9:4 hanggang 5, dito po sa isang translation po ng Biblia, King James Version, ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan. Pakinggan po ninyo. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Paskwa. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa 14 na araw ng buwan sa paglubog ng araw sa ilang ng Sinai. Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, iba po ang Paskwa ng mga Israelita noon kaysa Paskwa o Pasko ng Katoliko at ng mga Protestante. Ang Paskwa po ng mga Israelita ay katumbas po ng Passover. Samantalang ang Pasko ng mga Katoliko at Protestante ay Christmas. Kaya ang Pasko o Christmas ng mga Katoliko at Protestante ay hindi po siyang Paskwa na binabanggit po ng mga banal na kasulatan. Baka naman po pagdating sa layunin ay magkapareho po ang Passover ng mga Israelita at ang Christmas ng mga Katoliko at Protestante. Bakit po ba ipinagdiwang po noon ng bayang Israel ang Passover o Paskwa? Pakinggan po ninyo.
Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa talaan ng mga salita. Dito po sa Bibliang Magandang Balita Biblia. Paskwa, pinakamahalaga sa mga taunang pagdiriwang ng bansang Israel. Ginaganap tuwing ika-14 ng buwan Nisan, Abril 1, bilang paggunita sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo, ngunit nilampasan ang mga tahanang Ebreo. Exodo 12:23 hanggang 27. Ang taguring Ebreo sa pagdiriwang na ito ay Pesak. Mga kaibigan, bakit po ipinagdiwang noon ng bayang Israel ang Paskwa o Passover? Ito po ay bilang paggunita po nila sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Saan po hinango ang salitang Passover? Mula po ito sa ginawang paglampas or Passover ng anghel ng kamatayan sa tahanan ng mga Ebreo ng gabing patayin ang mga panganay ng mga Ehipsyo upang mapahintulutang palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Kaya kung ito man po, mga kaibigan, ay utos noon sa bayang Israel, ay ang tanong po natin, utos pa po ba ito sa mga Kristiyano na ipagdiwang ang kapistahang ito ng Paskwa ng mga Israelita? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Colosas. Sa 2:16, ganito ang kanyang sinasabi. Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Mga kaibigan, katulad din po ng araw ng pamamahinga o Sabbath, iniutos po sa mga Kristiyano na huwag nang pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa kapistahan, gaya nga po ng Paskwa. Puntahan natin ngayon ang ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika at mga Protestante. Anong Pasko po kaya yun? Anong Pasko po ang kanilang ipinagdiriwang? Ang babasahin ko po ay isang aklat Katoliko na pinamagatang Religion, Doctrine, and Practice. Ito po ay sinulat ng isang Jesuit priest, isang paring Katoliko po ang author, na nagngangalang Francis B. Cassily. Ganito ang kanyang sinasabi, pakinggan po ninyo. Pasko, ang salitang Christmas ay binubuo ng salitang Christ at Mass. At ang kapistahan ay tinatawag na gayon sapagkat sa araw na yaon, ang misa na umaala-ala sa kapanganakan ni Kristo ay ipinagdiriwang. Ang pagdiriwang ay isinasagawa sa Disyembre 25. Mga kaibigan, ang Pasko na ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante tuwing December 25 ay nagmula po sa salitang Christ at Mass or Misa. Kaya ang Pasko o Christmas ay misa para sa pag-aalaala sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, hindi po galing sa Paskwa na nakasulat sa Biblia ang Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante. Kaya hindi po dapat ipagtaka nino man ang hindi pakikiisa ng Iglesia ni Kristo sa pagdiriwang ng Christmas o Paskong Katoliko at Protestante. Mga kaibigan, meron ba namang Paskwa na sinasabi ang mga apostol na dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa banal na kasulatan sa unang Korinto, sa 5 mga talatang 7 hanggang 8. Ganitong pahayag sa atin ni Apostol Pablo. Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Alin po ang Paskwang binabanggit ni Apostol Pablo na may kaugnayan sa mga Kristiyano? Ang sabi po niya,
na ihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Ano po ang kaibahan nito sa Paskwa na ipinagdiwang noon ng Israel? Ang handog na kordero, hindi po literal na tupang hayop, kundi ang ating Panginoong Kristo. Alin po ang paghahandog na ito, mga kaibigan? Ang kamatayan po ng ating Panginoong Kristo sa krus. Kaya ang Paskwa na sinabi ni Apostol Pablo na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ay may kinalaman po sa kamatayan at hindi po sa kapanganakan ng Panginoong Kristo. Mga kaibigan, bakit po ang ipinag-utos na gunitain ng mga Kristiyano ay ang may kinalaman sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa halip na ang may kinalaman sa kanyang kapanganakan? Mga kaibigan, ang babasahin ko po sa inyo ay pahayag ni Apostol Pablo na nakasulat dito po sa Ebreo. Pakinggan po ninyo ang 9. Sa mga talatang 14 hanggang 15, ganito po ang kanyang sinasabi. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay nialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Mga kaibigan, bakit po ang ipinag-utos, ipagdiwang o alalahanin ay ang ginawang paghahandog ng Panginoong Kristo ng kanyang sarili sa krus? Sapagkat dahil po sa kanyang kamatayan, ay ipinatawad ang mga paglabag o kasalanan upang ang mga taong nakinabang nito ay makapaglingkod sa Panginoong Diyos at magkamit ng walang hanggang pagpapala o ng buhay na walang hanggan. Dahil po dito, anong iniutos sa mga Kristiyano na gawin bilang pag-aalaala sa Panginoong Kristo? Gaya po ba ng ginagawa ng mga Katoliko at Protestante na pagdiriwang ng tinatawag po nilang Christmas? Biblia po ang sasagot. Ganitong ating mababasa dito po sa unang Korinto. Pakinggan po natin ang 11, mga talatang 23 hanggang 26. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kaibigan, ang Panginoong Kristo po mismo ang nag-utos na alalahanin siya sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro o sa banal na hapunan. Ito po ang taon-taon ay ginagawa ng lahat ng Iglesia ni Kristo saan mang panig ng mundo naroon bilang pagsunod po sa turo ng Panginoong Kristo. Paano naman po ang Paskong ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante tuwing December 25? Bakit hindi nakikiisa riyan ang Iglesia ni Kristo? Ang tanong, mga kaibigan, saan po ba galing ang Paskong Katoliko at Protestante? Ang babasahin po namin ay isang aklat na pinamagatang The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Volume 3. Ang pinaka-editor-in-chief po nito ay si Samuel Jackson. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo sa pahina 47. Isang manunulat na Armenian noong 1100 taon ang nagpahayag na ang kapistahan ng Pasko inimbento sa Roma
ng isang erehe, si Artenon, ay unang ipinagdiwang sa Constantinopla noong 373. Mga kaibigan, ang Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante ay isa pong imbensyon lamang. Sino po ang may imbento nito? Ayon po sa aklat na binasa po namin, ang kapistahan ng Pasko o Christmas ay inimbento po ng isang erehe sa Roma na nagngangalang Artenon. Kailan daw po ito unang ipinagdiwang? Noong taong 373 sa Constantinopla. Halos 300 taon na pong patay ang mga apostol at tapos na pong masulat ang Biblia nang ipagdiwang ang kapistahang ito noong 373. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang kapistahan po ng Pasko o Christmas ay wala pong batayan sa mga banal na kasulatan. Hindi po ito ipinagdiwang ng mga Kristiyano sa panahon ng mga apostol, hindi po ito nakasulat sa mga banal na kasulatan. Mga kaibigan, ano kaya ang naka-impluwensya sa Iglesia Katolika sa pagpili ng December 25 bilang petsa ng kanilang Pasko o Christmas? Pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po ay isang aklat na pinamagatang Handbook of Christian Feasts and Customs. Ito isinulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Metraiko. Mga kaibigan, ang Pasko o Christmas ng mga Katoliko at Protestante ay isang kapistahang pagano na isinakristyano. Malinaw po ang pag-amin ng Iglesia Katolika. Ang sabi po ng kanilang aklat, ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na iyon. Kaya po mga kaibigan, ang mga tumutuligsa ngayon sa Iglesia ni Cristo, sa hindi pakikiisa sa pagdiriwang ng Paskong Katoliko at Protestante, ay hindi lamang po hindi naiintindihan ang mga aral na nakasulat sa Biblia, hindi rin po nila naiintindihan maging ang kasaysayan ng ipinagdiriwang nilang ito ngayon na tinatawag po nilang Christmas. Hindi po maaaring makiisa ang Iglesia ni Cristo sa isang kapistahang galing sa mga pagano. Mahigpit po na ipinagbilin yan ng mga apostol. Ganito po ang ating mababasa sa Efeso. Kaya ito ang masasabi ko, sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Kaya maliwanag po, mga kaibigan, ang pagtuturo sa atin ng mga apostol. Ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ng mga iniisip, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Ito pong kadahilanan. Kaya ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa sa Pasko o Christmas na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at ng mga Protestante. Hindi lamang po ito hindi nakatala sa mga banal na kasulatan, kundi ito po ay labag pa po sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, maraming salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.